Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at ito ang Pinoy Pulse, ang YouTube channel na nagdadala ng pinakabagong balita at matalas na komentaryo sa politika ng Pilipinas. Diretso, walang paligoy-ligoy at puno ng katotohanan. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga mainit na isyong bumulabog sa bansa. Si Senate President Chis Escudero ba talaga ang bright boy na sinasabi ng ilan o may iba pang plano sa likod ng kanyang mga galaw? Ano ang katotohanan sa chismis na nasa dahig na si President Donald Trump at si Chairman Garcia ng COMELEC? Sisingilin na ba ng hustisya? Pero bago ang lahat, mga kababayan sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at saan man kayo sa mundo, hit that subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks para maabot natin ang 100,000 subscribers para sa mga OFW natin sa Riyadh, Singapore at Hong Kong. Ito ang inyong boses sa politika ng Pilipinas. Ngayon, let's dive into the hottest political drama shaking up Manila and beyond. Pero una, isang mabilis na tanong, bakit ba parang telenovela ang politika natin? Mula sa impeachment drama ni VP Sara Duterte hanggang sa mga international rumors tungkol kay Trump, it's like we're living in a Netflix series. Pero seryoso, let's break it down with facts, wit, and a bit of sariwang perspective. Ready na ba kayo? Tara na! Okay mga kababayan, si Senate President Francis Chis Escudero ang usap-usapan ngayon. Sabi ng political strategist na si Lito Banayo, masterstroke daw ang mga galaw ni Chis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ginawa niya? Noong June 2, ipinagpaliban ni Chis ang pagbasa ng articles of impeachment, isang hakbang na kinagulat ng Kamara. Sabi ng ilan, it's a brilliant move to ensure fairness. Sabi naman ng iba, it's a delay tactic to protect his allies. Let's give credit where it's due. Si Cheese bilang Senate President ay may nagpapakita ng control sa impeachment court. Sabi niya, show me the law. Walang batas o rule down na nagbabawal sa mga senador na maghain ng motion to dismiss ang kaso ni VP Sara kahit walang trial. Ang galing, di ba? Parang chess master na alam ang bawat galaw. Pero teka, bakit ba kailangang i-remand ang kaso pabalik sa kamera? Sabi ni Cheese, kailangan daw ng House resolution na sumusunod sa 1987 Constitution. Fair enough. Pero ang tanong, is he stalling for time or genuinely upholding the law? Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na si Cheese ay naglalaro sa politika para mapanatili ang kanyang pwesto sa Senado. Sabi ni Senator-elect Tito Soto, bushwhack daw ang impeachment case ni Cheese. Ouch! Parang ambush sa gubat. Pero kung titignan natin, si Cheese ay nagpapakita ng strategic leadership. Hindi siya nagpapadala sa pressure ng kamera. Sa gitna ng tensyon, he's keeping his cool, and that's a mark of seasoned politician. Kaya naman, sa mga kababayan natin sa Makati, Dubai at Sydney, ano ang tingin ninyo? Is Cheese a hero or schemer? I-comment nyo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Ngayon, pag-uusapan natin ang House Prosecutors at si Chairman Garcia ng COMELEC. Sabi ni Cheese, stubborn daw ang mga prosecutors ng Kamara. Bakit? Dahil ayaw nilang sumunod sa ikalawang utos ng impeachment court na kailangan magbigay ang House ng 20th Congress ng komunikasyon, nanda silang ituloy ang kaso laban kay VP Sara. Aba-aba parang mga batang ayaw magpaawat. Yan. Okay. Okay, may mga issue din si Chairman Garcia ng COMELEC ay parang inaakusahan siya di umano ni Attorney Respicio. Respicio ba 'yon? Sa Cagayan, So anyway, talagang are they fighting for justice or just pushing a political
agenda. Let's be real ha, ang impeachment ay hindi lang legal na proseso, it's a political spectacle. Pero kung ang Kamara mismo ang hindi sumusunod sa utos ng Senado, paano natin sila pagkakatiwalaan? Sa kabilang banda, let's hear their side, no? Sabi ng House, ang mandato ng 1987 Constitution ay kailangang payagan ng presentasyon ng ebidensya bago magdesisyon. Sabi pa ni Representative Leila de Lima, may Cheese Escudero version daw ang konstitusyon. Ha? Ang sakit nun, no? Seryoso. Ang House prosecutors ay naniniwala na ang kanilang trabaho ay ipakita ang katotohanan sa likod ng mga alikasyon, no, laban kay VP Sara. Pero kung patuloy silang magmamatigas, bakit lalong maging magulo ang proseso? Sa mga kababayan natin sa Cebu, Abu Dhabi at Toronto, anong mas mahalaga? Speed o substance? I-share nyo ha ang inyong opinion sa comment section. Mga kababayan, may chismis na kumakalat. Si President Donald Trump nasa dahig na raw. Talagang para umaten ng NATO, no? Pero teka, let's fact check. Walang kumpirmadong ulat mula sa reputable source na nagsasabing nasa dahig si Trump. Ang totoo, si Trump ang 47th President ng United States at bagong halal ulit siya. Pero bakit may mga ganitong chismis? Simple, ang politika ngayon ay puno ng disinformation at ang mga fake news ay mabilis kumalat, lalo na sa social media. Pero ang katotohanan, talaga naman pong nasa dahig, no, si Trump para umattend po ng NATO meeting kasama mga European countries at iba't ibang mga bansa, no, na miyembro ng NATO. Pero let's entertain the idea for a second. Kung totoo man ito, bakit mahalaga sa Pilipinas? Ang dahig ay kilala sa mga kaso ng crimes against humanity, tulad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay detained doon, no? Baka dalawin ni President Trump si Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon, no? Dahil sa kanyang drug war. Ang Pilipinas ay may sariling political drama, pero ang international stage ay pantay-pantay ang laban. Si Trump nga ay nasa dahig. It's a global shakeup. Pero sa ngayon, it's just noise. Sa mga kababayan natin sa Los Angeles, London at Doha, mag-ingat sa fake news. Always verify. At kung gusto nyong laging updated, i-subscribe na ang #WalkWithLan. Ngayon, let's go deeper. Ano ba talaga ang stakes ng impeachment trial ni VP Sara? Sa Pilipinas, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng isang opisyal. It's a test of our democratic institutions. Sabi ni Cheese, kailangan ng simple majority para i-dismiss ang kaso. Pero kailangan ng 2/3 vote para ma-convict. So kung may majority ka na para i-dismiss, bakit pa mag-aaksaya ng oras sa trial, di ba? Pero teka, let's look at the bigger picture. Ang impeachment drama natin ay may parallel sa ibang bansa. Halimbawa, sa US, si Trump mismo ay naharap sa 2 impeachment trials noong 2019 at 2021. Kahit convicted siya ng House, acquitted siya ng Senate. Bakit? Dahil ang impeachment ay political, not just legal. Sa Pilipinas, ang tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte camps ay lalong nagpapainit sa issue. Para sa mga OFW natin sa Dubai, Hong Kong at Sydney, mahalagang maunawaan natin ito. Ang politika natin ay hindi isolated. Kung magkakaroon ng krisis sa impeachment, maapektuhan ang ekonomiya, foreign relations at maging ang inyong remittances. Kaya naman, let's stay informed. Mag-subscribe, mag-like at mag-super thanks para suportahan ang Pinoy Pulse at #WalkWithLan na magbibigay sa inyo ng mas malalim na pagsusuri. Mga kababayan, ang politika natin ay parang laro ng chess. May mga galaw na obvious at may mga galaw na palihim. Si Cheese Escudero, sa kanyang strategic moves, ay nagpapakita ng galing sa pagbalanse ng kapangyarihan. Pero ang Kamara, no, sa kanilang stubbornness ay nagpapakita rin ng laban. At ang chismis tungkol kay Trump, well, fake news pa rin yan hanggat walang solid proof. Ang katotohanan, nandun siya para umattend ng NATO meeting. Pero ang tunay na tanong, sino ang tunay na panalo sa larong ito? Kami? Kayo? O mga politikong naglalaro sa likod ng entablado? Sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Riyadh, Toronto at saan man kayo, salamat sa panonood.
Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like, i-share, at mag-super thanks na, please, para maabot natin ang 100,000 subscribers. Ang hashtag #WalkWithLan, Pinoy Pulse, ay para sa inyo, mga Pinoy na gustong-gustong malaman ang totoong nangyayari sa ating bayan. Comment down below, no? Excited na ako na makita, mabasa ang inyong mga comments. Ano ang tingin ninyo kay Cheese? Si Chairman Garcia ba ay problema ng mga politiko dyan sa COMELEC o ang sistema mismo? At sa mga OFW natin, anong balita ang gusto nyong pag-usapan natin next? Hanggang sa susunod mga kababayan, stay sharp, stay woke, at magkita-kita tayo ulit dito sa hashtag #WalkWithLan.